Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 1.0 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Biglang napunta si Kim Dokja sa isang mapanganib na sitwasyon nang hawakan siya ni Yoo Jong-hyuk sa liig at iangat sa ere. Na para bang isa siyang walang kalaban-laban na hayop na nakabitin sa gilid ng tulay. Mula sa kabilang bahagi ng tulay, nagmamasid si Lee Hyun-sung ng may pag-aalala. Ngunit dahil sa safety ward na naghihiwalay sa mga lugar, hindi niya talaga makita kung ano ang nangyayari kay Dokja. Nagsimulang magtanong si Yoo Jong-hyuk sa malamig at walang emosyon na tono, unang tinanong ang pangalan niya. Nang ipakilala ni Dokja ang sarili bilang Kim Dokja, pinuna ni Yoo Jong-hyuk na kakaiba ang kanyang pangalan bago bigla siyang sinuntok sa tiyan. Kahit matibay na ang katawan ni Dokja, napakasakit pa rin ang suntok. Ipinagpatuloy ni Yoo Jong-hyuk ang pagtatanong kung paano siya nakaligtas sa subway senaryo. At muli siyang sinuntok sa tuwing hindi niya nagugustuhan ang sagot. Napansin ni Dokja na napakalakas ni Yoo Jong-hyuk, lampas sa lakas ng isang normal na tao sa ganitong maagang yugto ng mga senaryo. Ito ang tunay na lakas ng isang natural na halimaw na ilang ulit nang dumaan sa regression. Alam ni Dokja na mapanganib na labis na galitin si Yoo Jong-hyuk, ngunit tumanggi pa rin siyang kumilos na parang isang mahina at sunod-sunuran na biktima. Nang utusan siya ni Yoo Jong-hyuk na gumamit ng honorifics sa pagsagot, sumagot si Dokja at sinabi pa na mas bata si Yoo Jong-hyuk kaysa sa kanya, kaya siya ang dapat gumamit ng magalang na pananalita. Upang maiwasan ang mas matinding hinala, nagsinungaling si Dokja na empleyado siya ng isang game company at nakilala niya si Yoo Jong-hyuk bilang isang sikat na professional gamer. Sa totoo lang, kilala lamang ni Dokja si Yoo Jong-hyuk dahil nabasa niya ang buong nobela tungkol sa kanyang buhay. Bilang nag-iisang mambabasa na sumubaybay sa kwento ni Yoo Jong-hyuk ng mahigit 3,000 kabanata, marami siyang magkahalong damdamin tungkol dito, hinangaan niya ito, kinamuhian, pinuna, at minsan ay sinuportahan. Saglit na nagpakita ng nostalgia si Yoo Jong-hyuk nang marinig na dati siyang may tagahanga. Ngunit mabilis din bumalik sa seryosong ekspresyon at pinaalala kay Dokja na nasa panganib pa rin ang kanyang buhay. Nang muling itanong ni Yoo Jong-hyuk kung paano siya nakaligtas sa subway, ginamit ni Dokja ang kanyang eksklusibong skill na Omniscient Reader's Viewpoint na nagbigay sa kanya ng kakayahang marinig ang mga iniisip ni Yoo Jong-hyuk. Sa pagbuhos ng mga kaisipan sa kanyang isipan, nalaman ni Dokja na labis siyang pinaghihinalaan ni Yoo Jong-hyuk. Sa orihinal na timeline, ang mga tao sa subway carriage ni Dokja ay dapat magpatayan sa isang brutal na battle royale, kung saan sina Lee Hyun-sung at Kim Nam-won lamang ang mabubuhay. Ngunit sa kasalukuyang pangyayari, namatay si Kim Nam-won habang may iba pang nakaligtas, na nangangahulugang nagsimula ng magbago ang hinaharap. Naisip ni Yoo Jong-hyuk na maaaring isa ring regressor si Dokja at handa siyang patayin ito kung mapatunayan yon. Dahil dito, maingat na ipinaliwanag ni Dokja na nakaligtas sila sa pamamagitan ng pagpatay ng mga insekto gamit ang isang insect net na nakita niya matapos magkaroon ng pagsabog sa katabing carriage. Sinabi niyang nahulog lamang ang lambat nang matumba ang isang bata dahil sa pagsabog, kaya tila isang simpleng pagkakataon lamang ang lahat. Kahit mukhang makatotohanan ang paliwanag, hindi pa rin lubos na naniwala si Yoo Jong-hyuk. Upang makasiguro, ginamit niya ang Sage's Eyes, isa sa kanyang pinakamalakas na detection skill na kayang ipakita ang attributes at nakatagong impormasyon ng isang tao. Inaasahan ni Dokja na mabubunyag ang kanyang mga lihim, ngunit may hindi inaasahang nangyari. Biglang nag-activate ang kanyang skill na fourth wall at tuluyang hinarangan ang Sage's Eyes. Nagkaroon ng parang pagsabog ng enerhiya sa hangin at napaatras si Yoo Jong-hyuk habang hawak ang kanyang mata sa gulat. Lalo lamang siyang naging kahina-hinala dahil ang isang taong kayang harangan ang Sage's Eyes ay hindi maaaring ordinaryong tao. Sa puntong iyon, napagtanto ni Dokja na hindi siya mapagkakatiwalaan ni Yoo Jong-hyuk kung patuloy siyang magtatago ng impormasyon, kaya nagpasya siyang baguhin ang kanyang estratehiya. Sa halip na patuloy na magtago, matapang na sinabi ni Dokja na alam niya ang hinaharap. Agad ginamit ni Yoo Jong-hyuk ang lie detection upang tiyakin kung nagsisinungaling siya, at sa kanyang gulat, kinumpirma ng skill na totoo ang sinabi ni Dokja.
Dahil dito, nagkaroon si Yoo Jong-hyuk ng bagong hinala na maaaring isa si Dokja sa tinatawag na prophet, isang napakabihirang uri ng tao na kayang makita ang hinaharap at may kakayahang hadlangan ang mga detection skill. Sa mundo ng kwento, iisa lamang ang kilalang prophet. Ngunit nagsimulang isipin ni Yoo Jong-hyuk na maaaring may isa pa. Hindi direktang kinumpirma o itinanggi ni Dokja ang hinalang ito, kaya hinayaan niyang si Yoo Jong-hyuk mismo ang magbuo ng konklusyon. Pagkatapos ay iminungkahi niya na maging magkaalyado sila. Ipinaliwanag niya na kahit may kaalaman sa hinaharap si Yoo Jong-hyuk dahil sa kanyang regression, hindi pa rin niya kayang malampasan ang lahat ng senaryo ng mag-isa. Dahil nagbabago ang hinaharap sa tuwing ginagamit ng isang regressor ang kanyang kaalaman, unti-unti rin siyang napupunta sa mga sitwasyong hindi niya naalam. Sinabi ni Dokja na ang isang prophet ay makakatulong upang punan ang mga puwang sa impormasyong iyon. Habang papalapit ang pagtatapos ng senaryo, seryosong pinag-isipan ni Yoo Jong-hyuk ang alok. Nang ilang segundo na lamang ang natitira, sa wakas ay pumayag siya na gawin si Dokja bilang kanyang kasama dahil napagtanto niyang napakahalaga ng isang taong nakakakita ng hinaharap. Nakahinga ng maluwag si Dokja habang dinadala siya ni Yoo Jong-hyuk sa ibabaw ng Even Bridge patungo sa safe zone. Ngunit bago pa sila tuluyang makarating sa kaligtasan, biglang huminto si Yoo Jong-hyuk at nagtanong ng isa pang huling tanong. Kung tunay ngang prophet si Dokja, dapat alam din niya ang sarili niyang hinaharap. Muli siyang hinawakan ni Yoo Jong-hyuk sa gilid ng tulay at tinanong kung bibitawan ba niya ang kanyang kamay o hindi. Mabilis na inisip ni Dokja ang personalidad ni Yoo Jong-hyuk. Matapos niyang sundan ang kwento nito sa libo-libong kabanata, sigurado siya kung paano ito kikilos. Sa halip na magmakaawa, matapang na sinabi ni Dokja kay Yoo Jong-hyuk na bitawan siya at tigilan ang pagtrato sa kanya bilang isang alipin. Dahil sa kanyang kumpiyansa, natawa si Yoo Jong-hyuk at agad niyang binitawan ang hawak, dahilan upang mahulog si Dokja mula sa tulay. Habang bumabagsak siya patungo sa Han River, nakita niya si Yoo Jong-hyuk na nakangiti ng malapad, kumbinsido na tanging isang tunay na prophet lamang ang makakahula sa nangyaring iyon. Bumagsak si Dokja sa malamig na tubig at agad siyang nilamon ng isang napakalaking halimaw sa dagat na nakabuka ang bibig. Habang nilalamon siya ng kadiliman, narinig niya ang anunsyo ng system na nabigo siyang makumpleto ang senaryo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Dokja na wala na siyang ibang pagpipilian kundi gumamit ng isang desperado at mapanganib na paraan upang makaligtas, at dito nagtatapos ang kabanata 1-0 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Gusto niyo ba ng chapter 11? Mag-comment sa baba at patuloy sa pagsubaybay. Maraming salamat!